Okay, kung may na kita Bible, dali po kita kuhan. 2 Samuel. Okay. 2 Samuel chapter 6. Hindi nga istorya, kung hindi ako nagsasayo, yung preach ko din eh. Madugay na lang nyo siguro. Pero uutrohon lang natin. 2 Samuel chapter 6 verse 8 to 12. Ada na ka? 2 Samuel chapter 6 verse 8 to 12. Sabi dito, dinamdam ni David ang sinapit ni Usa at magpahanggang ngayon, ang dakong ngayon ay tinawag na Perez Usa. Verse 9, dahil dito, natakot si David kay Yahweh, sinabi niya, paano ko iingatan ang kaban? Verse 10, hindi niya ito mapangasan dalhin sa lungsod ni David, kaya doon na niya ihinatid sa bahay ni Obed-Edom na tagagat. Verse 11, nanatili roon ng 3 buwan ang kaban at pinagpala ng Diyos si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Verse 12, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y kinagalap niya, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Magapo kita. Ang manaming Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong walang sawa, nagpagbibigay ng aming pangangailangan sa bawat araw. Lord, kailanman di ka nagkulang, Panginoon, sa gitna ng aming kakulangan, na natili kang tapat. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagpala sa bawat isa, maging hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, ang aming panalangin sa aming mga kapatid na wala dito, nasa man po sila. Ikaw ang Diyos, Lord God, na patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa kanilang buhay. At ikaw ang Diyos, Lord, na lagi, Panginoon, na maitaas sa kanilang buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga taong dinala mo sa lugar nito. Lord, hindi ka tumitingin, Panginoon, sa dami kung tinitingnan mo, Panginoon, ay yung taong mayroong tamang puso, Panginoon, na ikaw ang Diyos na sambahin. Yes. Panginoon, ito ang iyang kinabuhi. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga tao na narito, sa pagkakataong ito. Hayaan niyo po, Panginoon, ng iyong mga salita ay ito, Panginoon, ay kamanim sa bawat puso, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, na kung saan, Panginoon, ang mga salita mo, magbigay ito nag-alam sa aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, maging sa aming paglilingkod sa iyo. Walang hanggan ng aming pasasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa iyo pa namin ibinibigay ang lahat ng papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so, sabi ko nga, kung di ako nagsasayo, share ko na ini, siguro matubig na daw. Pero permi ko ginyayakan, nga diri ang Ginoo nagkukulang, himpaghatag, hindi baro. Amen, hataw nga nagsisikay iya. So nga, ikaw o ako, or kitang katanan, yung bibiling nato ng Ginoo, naghahatagod hiya, hingkinaadman, matagusan nato niya kinabuhi, nagpapakilala hiya. Amen? Diri ang Diyos sasayo, diri ang Diyos nagkulang ang mga tao nga nagbibiling hiya. Okay, so pinamagitan ko itong totoo bang in love ka sa Diyos? Okay, totoo bang in love ka sa Diyos? Now, dito makikita ko natin na pag ang isang tao ay tama ang kanyang pagmamahal sa Panginoon or tama siya ay minamahal niya ang Diyos, makikita mo natin dito na mayroon po talaga pangyayari sa buhay ng isang tao pag labis mong minahal ang Diyos o mahal mo ang Diyos, hindi talagang po pwedeng wala siyang gagawin sa buhay ng bawat taong nagmamahal sa Kanya. Tama po ba? Amen? Dahil pag ang tao ay nagmahal sa Panginoon, kahit kailan hindi kanya pababayaan at lalong hindi kanya pagkukulangin. Dahil tama ang iyong desisyon na mahalin siya. At pag tama ang ating
puso na mahal talaga ho natin ng Diyos, naniniwala ho ako kung paanong i-bless ng Lord ang mga taong naghangad na mapunta po sa kanila yung Ark of the Covenant na binanggit po ay yung kaban ng tipan na binabanggit, malaki ho nun. Yung itsura nun, parang box siya na malaki dahil nandun yung rod. Imaginein mo yung tungkod. So, ibig sabihin, kung yung tungkod ay mga 1 metros ang haba o labaw pa, so, imo makikita na ang kaban ng tipan, dakugod. Tama? Dakugod. Ngayon, ang sulod dito, sa ringbaran niyang suratan, aatuan manang, aatuliwatan, napulong magkasuratan. Okay, so ito nagsulod ang kaban ng tipan. Now, sa ating panahon, pag sinasabing ang kaban ng tipan, hindi ho lapis ito na mga nawaan natin dahil hindi naman ho natin nakita ng personalan ang kaban ng tipan. Pero ang kaban ng tipan sa kanilang panahon, para maintindihan ho natin, ang kaban ho ng tipan ay nagsisimbolo ho yun ng presensya ng Diyos. So pag sinabi ko ang kaban ng tipan, ibig sabihin, kumakatawan siya sa presensya ng Diyos. Amen? Para mas madali ho ang ating pag-unawa. Okay, now, dito makikita po natin na ang kaban ng tipan ay nasa bahay po ni Abinadab. Si Abinadab ay anak po siya ni Saul. So alam naman po natin na naghari si Saul sa kanilang panahon, pero never po siyang nag-care sa kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan noon, nung si Saul ang hari, ay nasa Gitzimes. Okay? At ito po ay galing sa mga Palesteo. Bakit? Dahil yung mga Israelites people, habang kasama ho nila ang kaban ng tipan, lagi ho silang nananalo. Therefore, wala ho silang laban na natatalo dahil nasa kanila ho ang kaban ng tipan, meaning nasa kanila ang pagsama ng Diyos o ang presensya ng Diyos o ang Diyos sa bawat labanan nila. Dumating yung time na kung saan ang mga Israelites people ay ginawa ho nilang agimat yung kaban ng tipan. Paano nangyari na ginawang agimat? Kasi hindi na ho tama ang kanilang pamumuhay, lihis na po ang kanilang pamumuhay sa kalooban ng Diyos, at nasa kanilang kaisipan na kahit mali ang ating pamumuhay, dahil kasama natin ang kaban ng tipan, anuman ang laban na ating puntahan, tayo ay mananagumpay. Amen. Iyon ang sinasabi kong ginawa ho nilang agimat. Therefore, dumating ho yung pagkakataon na ang propeta noon ay si Prophet Eli. Okay? At yung mga tagapangalaga ng kaban ng tipan ay yung kanyang mga anak. Dumating yung panahon na kung saan yung mga Israelites people ay natalo. Hello? Dahil hindi na ho tama ang kanilang pamumuhay. So nung matalo ho sila ng mga Pilisteo, dinala ho ito ng mga Pilisteo sa kanilang lugar. Nung madala po sa kanilang lugar, ang kaban ng tipan, sabi ng banal na kasulatan, ipinasok po nila sa templo nila. Nung mapasok po nila sa templo, kinabukasan, binalikan ho nila, sabi ng Bible, nung binalikan ho nila ang kaban ng tipan, yung statua ni Dagon, or yung mga Diyos-Diyosan doon, ay nagkatutumba. So sa madaling salita, muli ho nilang ibinalik ang rebulto ni Dagon, itinayo, at iniwanan ho nila. Kinabukasan, ganun pa rin po ang nangyari, malala na. Dahil yung nangyari sa Diyosang si Dagon, nadurog ho yung kanyang ulo, nadurog ho yung kanyang paa at kamay. So ngayon, na-notice ng mga Palesteo na ito ay hindi ordinaryong pangyayari. Dahil hindi ordinaryong pangyayari ho yun, sabi ng banal na kasulatan, ang mga tao roon ay pinarusahan, pinahirapan ng Diyos. So therefore, dinalao nila sa Ekron.
Nang madalaw nila sa Ekron, yung kabanang tipan, na nabalitaan ng mga taga-Ekron kung ano yung nangyayari sa mga Palestino. At nagpulong yung mga taga-Ekron na nagsabi sila, hindi kami papayag. Kinausap po nila yung mga Palestino, hindi kami papayag na inyong isasauli or bibilinon ang kaban, hantipan, haamon. So hangtod ng istorya, nasa rin ng mga taga-Ekron, di rin kami maruruyag na kami magpamatay or mapaparusahan. Maarap kami nga ang Diyos ng Israel na mo nagpaparusa iyo. So uli ito niyo, hangtod ng istorya, nagkamayanan na hindako ng problema ang mga Palestino tungkol kay damo ng bukol ng mga tao nga nasa rin ng Biblia, umabot na or waray sukat, hingkapantay ang pananangis sini nga mga tao kay bata't matanda, haira panahon, may dan nga mga bukol. So grabe itong kahimuan. Hini. Okay? So istorya na ra, nag-meeting ra, nagpatawag nila yung mga saserdote, mga manguhula, mayroon lang mismo nga nagsaggun ira, anong angay natong buhaton ini para mawara ini nga tunglo aton. Nasa ini nga mga manguhula, ang soberahin ninyo, maghimo kamuhin dagang ginto, akong ano pa, magkuhan kamuhin hinguya, maghimo kamuhin kariton, ang bangko, nang isakay niyo ito niya kabanantipan, kaupod, ang mga bulawang dagang nga bukol, maghimuluhan ka mo yung bukol nga nagsakay ito niyo kariton, nga nasa rin ang baranya kasuratan, ng pasagdi ito niyo. Ayaw niyo pagsauga, pasagdi niyo nga ini nga mga kabakahan, amo itong magdanas. Kung magtungani ito na bitsimis, karuyag sigmon, Diyos ang nagparos sa aton. Therefore, nagsiring ang baranya kasuratan, nga ang kabanantipan na hinagto na bitsimis. Okay? So, na-confirm nila, nga ang Diyos ng Israelites people, amo ini nagpapakuri aton. Nga nasa rin ang baranya kasuratan, pangaro kita'y pasaylo. Hapakakita liwat ang mga taga-Bitsimis na ang mga tao nito, mga Israelites people, nasa rin baranya kasuratan, naghiyawan liwat hera. Nalipay liwat hera nga naibalik hera ang kabanantipan, when at that time, nagwawander na Saul. Saul diri pa appointed king sa kanilang panahon. Ay na-point lang siya ni Prophet Samuel nung si Saul ay magpunta sa Bitsimis. Hinanap nila yung tawag kasi nila kay Prophet Samuel, manguhula. Hinanap nila si Samuel. Sa madaling salita, nung mahanap nila si Samuel, nakipag-usap ang Diyos sa buhay sa buhay ni Samuel, kaya nausap siya na pupunta ang isang Benjaminita na walang iba kundi si Saul. So, anoint mo siya bilang hari ng Israel. Kaya itong si Saul, nagwawander niya, kaya nasugat niya ini. Ang atong bayan ng Israel, sugat na ini itong paninabo, tiwang-wang na, perdi na. Nasa rin ang baral ng kasuratan. Therefore, mulihong ibinalik ng Diyos yung kanyang pagsama sa buhay ni Saul dahil inapoint niya si Saul bilang king sa kanilang panahon. But, sugat niya king Uriah, halaba ko yung istorya sa nabitang may nga niya, sugat, susukat ko nila. At dahil naging king niya, nasa rin ang baral ng kasuratan, na nasakop liwat. Ini Saul nagpatay ang iya mga kanak, kaupod na nila, Abinadab. Ngan at that time, ang kabanantipan, isusagat ko ang kabanantipan nakatong balay ni Abinadab. Okay? So, yun po. Now, in verse 8, sabi mo dito, dinamdam ni David ang sinapit ni Usa at magpahanggang ngayon, ang dagong iyon ay tinawag na Peresusa. Now, sabi ng banal na kasulatan, nung kunin noon ni David yung kabanantipan sa bahay ni Abinadab, habang sila ay naglalakbay patungo sana sa lugar ni David, habang sila ay naglalakbay, sabi ng banal na kasulatan, yung kabanantipan na nakalagay sa karuwahe at dinadanas yung mga kabakahan, nasa ring ang baranya kasuratan, nga iton nga nagdadanas sa era, baka hinatitikwali na, or natutuwad na,
ang kabanatipan mahuhulog na. So, nagsiring bara niya kasuratan, nga nakikita niton ni Usa, nga naiyang pagkakita, nagsiring bara niya kasuratan, may naniya maupay nga panuyo, may naniya maupay nga concern, nga diri mahulog ang kabanatipan, pero siring ang bara niya kasuratan, amen, namatay po Usa. So, ang doon ni istorya, nalungkot po ini, David na po ni Nade. Okay? Nalungkot po ini, na namatay Peres Usa, waray na po niya plano. Ang dating willing, ngayon hindi na po siya willing. Amen? Hello? Nasa atin ang buhay, gaano po tayo kawiling? Amen? Na makapasok ang presensya ng Diyos sa buhay mo o sa bahay mo natin. Amen? Sana maging katulad ho tayo ng dalawang taong ito na sila ho ay talagang willing na ang presensya ng Diyos ay makatuloy sa kanilang pamamahay. Amen? Makatuloy sa kanilang sariling tahanan. At pag, sabi ko kanina, pag atin ho itong inaya na ang kanilang prinsipyo ay maging prinsipyo natin, ang sabi ko po, ikaw na yung pinaka-blessed na tao. Why? Dahil lahat po na nag-desire na makapasok ang presensya ng Diyos sa kanilang pamamahay, wala akong taong naghirap. Amen. Amen? Amen. Hello? Bakit? Nung makita ni David, siya ay nalungkot dahil namatay si Peres Usa, nagdesisyon siya na ilagay, amen, sa bahay ni Obed-Edom. Kasi dito ko po kinuha ang ating paksa na kung talaga bang mahal natin ang Diyos. Bakit? Kasi ang taong ito, 3 months. Hello? Sabi ng Biblia, 3 months sa bahay ni Obed-Edom ang Kaban ng Tipan. Hindi niya expected, hindi niya dinesire na mapunta ang Kaban ng Tipan. Pero dahil alam ng Diyos na mayroong taong tama ang kanyang pagmamahal sa Panginoon, inalaw ng Diyos na makapasok o mapunta yung Kaban ng Tipan sa kanyang bahay para maging daluyan ng pagpapala. Amen. Amen? Hello? In 3 months time, pinagpala ng Diyos ang bahay ni Obed-Edom. Na makita mo, sa kanilang panahon, si Abinadab, isang priest, isang Diyo. Itong si Obed-Edom, tinawag ho siyang Gittite kasi tagagat siya. But, isa ho siyang Gentiles. Hello? Si Abinadab, na natili sa kanyang Kaban ng Tipan in 20 years. Bugto. Amen? Makinig ko tayo. 20 years na natili sa kanya. Pero waray magsiring ang baranya kasuratan nga give-blessed ang panimalay. Amen ni Abinadab. Or give-blessed hiya. Waray po magsiring. But in 3 months time, sa bahay ni Obed-Edom, amen, siring ang baranya kasuratan, give-bendisyon ang niyahan Ginoo. Amen. Pinagpalasan ng Diyos in 3 months. Amin o ba? Hindi niya inaasahan, hindi niya inahangat. Alam ni Obed-Edom, amen, nakita niya kung anong nangyari kay Peres Usa, pero pinatuloy niya ang Kaban ng Tipan sa kanyang bahay. Amen. Na mayroong pagmamahal. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina, pag nakita talaga ng Diyos yung ating pagmamahal, yung pagmamahal ko at pagmamahal natin sa Kanya, hindi ho malayong marating din natin kung anong narating ni Obed-Edom. Dahil tama ho ang kanyang pagtanggap sa Kaban ng Tipan or meaning sa presensya ng Diyos, tama yung kanyang pagmamahal at pag-iingat sa presensya ng Panginoon, pinagpala ho siya. Amen. Amen. In 3 months time. Hello? Amen. Amen. Kaya talaga bang mahal ho natin ng Diyos? Amen. Maari mo ba nating tanungin ang ating sarili, talaga bang mayroon akong pagmamahal sa Panginoon? Amen. Kasi ang taong ito, hindi siya sikat, hindi siya kilala, pero pinagpala siya ng Panginoon. Amen. I-bless siya ng Lord dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa Diyos. Bugto, gusto ko po ikaw singko niya na maaga. Ang tao nga may napagigugma ang Ginoo, amen, yung bibindisyonan talaga ang Ginoo.
Amen o ba? Hello? And kinakailangan din nung makita sa atin ng Diyos, how many years na po tayong Kristiyano? At sinasabi ho natin, love natin ang Diyos, pero walang nangyayari sa buhay ho natin. Amen? Siya 3 months lang. Hindi 3 years. Amen o ba? 3 months na nagmahal sa Diyos ng buo. Amen o ba? Pinagpala, sabi na banal na kasulatan, pinagpala si Edom. Amen, si Obed-Edom, kasama ang kanyang buong sambayanan. In 3 months. Amen? Hello? Sa atin ng panahon, ilang years na ho tayo. Pero bakit wala ho pagpapala? Amen? Maybe hindi ho kagaya ang ating pagmamahal sa pagmamahal ni Obed-Edom. But dito po hindi ho natin makuha na paglabis mong minahal ng Diyos. Amen. Hello? Paglabis mo siyang minahal, hindi mo pwedeng walang ganti ang Diyos sa'yo. Hindi mo pwedeng wala siyang gagawin sa'yo. Hindi mo pwedeng walang mangyayari sa'yo. Dahil ang totoong nagmamahal sa Panginoon ay totoong nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen? Hello? Habang binabasa ko po ito, amen, grabe, nakakasiring po ako, tama. Maaring hindi kagaya ang aming paglab, amen, sa buhay ni Obed-Edom. Maaring hindi kami kagaya sa kanyang pagmamahal, amen, sa presensya ng Diyos. Bugtong sa rin ko bahayo, an ark of the covenant, presensya ng Diyos yun, amen. Pero labis niyang pinahalagahan ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Bugtong gusto ko ikaw sa inyo yan na, gaano mo pinapahalagahan ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Bakit walang epekto? Bakit walang resulta? Samantalang si Obed-Edom 3 months, dahil tama ang kanyang pagtagad, o ang iyang pagtimangno, ang iyang paghigugma. Tugtong din makita po natin, nga tanan, amen, nga iya sulod balay, ginpindisyonan na abi puwira. Amen. Amen o ba? Dahil nagmamahal siya ng labis sa Panginoon, bugtong kinakailangan din ho natin i-desire na makapasok ang presensya ng Diyos sa atin ng buhay o maging sa ating pamamahay. Kasi ito yung desire ni David eh. Actually, kinakausap siya ni Yahweh. Hello? Kinakausap siya ni Yahweh sa panahon yaon. Sinasamahan siya ng Diyos. Amen? Pero mayroon siyang desire, sabi niya, paano ko madadala ang kabalantiman sa aking pamamahay, or sa aking city, or sa aking lugar, or sa aking kaharian. Tugtog kung may nakita hindi prinsipyo na magdidisarliwat kita na makasulod ang presensya ng Diyos. Itong atong tagsa-tagsa ng mga panimalay, umpisa na ng pagpapala sa buhay ng mga taong, amen, magdidesire o maghahangad ng kanyang presensya. Amen. Tama ang puso ni David. Amen? Tama ang kanyang puso. Hello? Tama ho yung kanyang ginagawa. Kung babasahin mo yung kanilang history, 20 years ang lumipas. Si David ito nakahinumdum. Si David ang namingaw. Hay ng kabanatipan. Hay ng presensyahan Ginoo. Karuyat kuriya makasunod itong akong panimalay. Tugtog kaano naton i-desire na ang presensyahan Diyos makasunod itong imo kasing-kasing. Kay kung tinuod ang imong pag-ungara, pag-desire, ang presensyahan Diyos na makasunod na imo kinabuhi o na imo kasing-kasing, tugtog ang blessing ang Ginoo. May na. Amen? Dapat may na po hindi resulta. Kaya ini nga mga tao, kanila nga naingat to hindi kamayada David and rest, ito niya panahuna, ito niya panlawas. Kaya naman, waray na samok na nadangat haira according in the Bible. Hadina nga nakarawat niya ang kabanatipan. Amen? May na po resulta. Amen? Kay tama man. Amen? Ang iya paghigugma, ang atong pudala paghigugma, tama rin po ba sa paningin ng Diyos o sa mata ng Panginoon? Tama ba ang ating pagmamahal sa Kanya? Amin ba? Amen. Alam niyo, pag sinabing tama ang iyong pagmamahal sa Diyos, amen? Hello? Kasi si Obed-Edom, sa pagkakataong yon, na natili sa kanya yung kabanatipan, blalas siya,
Pero kailanman, hindi niya iniwan ng Diyos. Amen. You know what? Pag binasa mo yung story ni Obed-Edom, according in the Bible, 3 months na natili sa kanya yung kabanatipan, natuto siyang lumuhod, natuto siyang mag-worship, natuto siyang sumamba, at nung kunin sa kanya yung kabanatipan, kahit siya'y pinagpala na, sumunod pa rin siya. Amen. Naging ano si Obed-Edom? Naging worshiper, naging doorkeeper sa kanilang templo. Although wala pang templo noon, na physical, pero mayroon ng tent. At sa tent na yun, nandun si Obed-Edom. Ayaw niya nang mamiss ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kahit pinagpala na siya, mahalaga pa rin sa kanya ang presensya ng Panginoon. Bugto, haton kinabuhay, danay diri makita na importante mo ang presensya ng Ginoo. Why? Kayo kilahain mo diri sumimba. Amen. Kayo kilahain mo diri matin yung Bible study. Kayo kilahain mo diri matin mga gawain. Sanlit waray makita ang resulta nga blessed kita han Ginoo. Kay ini nga mga tao nakita mo dayon ang resulta tungod tinuod ang ira paghigugma haton nakagarahon nga Dios. Pagtuasok now, unta magkamayado liwat kita hindi sa nakaruyag ko na magbago ini nga akong pagiging Kristohanon ang inumagpungod nga paghigugma ng pagtagan ng presensya ng Ginoo ang angay natong buhaton. Amen. Amen. Kay kung inungod ito natin pagtagal itong presensya itong Ginoo, bugto, hakada-aga pala. Amen. Inuwat hakada-aga. Ang mga haamon na samar, o maski din di ba? Imagine nyo kada-aga. Ang manok ano niya bimbubuhat. Tutok-tok. Alas 4 pala, natilaok na. Mamay dito nagsaring ang mga pastor, nasaring ko nito, praise the Lord. Ang kunin mo manotis liwat ang mga kakantingan. Amen. Naingaw liwat ito nila, kada aga. Amen. Nasaring ito nila. Amen. Di ba? Kunin mo liwat manotis. Amen. Ang mga kabakahan, ang mga kakarawan, masaring liwat ito nila, kada aga. More. Amen. Puro ang Kristiyano. Amen. Ang tayugtok, marang ka, ano tiyahong ni? Amen. Aga na, nakaturog ka para si malang tayugtok. Di ba? Sanglit diri kita. Amen. Giblablas ng Ginoo, kay diri naton, or diri na hindi kita, ang Diyos ang imo inungod. Amen. Nga paggugma. Bugto ang inungod ng paggugma. Amen. May nagod ang Diyos kahimuan. Amen o ba? So kinahanglan nato ni desires ang presence of God nga madarahiton aton tagsa-tagsa ng mga panimalay. So God, hindi kan David. Pero ini yung Obed-Edom sa rikwayo, hindi makita uliwag naton, wala iya mag-inspektar na mahingangan tuhaya at kabanatipan. Amen. Pero sa rin ko, kanang Diyos itong bisita. Maaraw ang Diyos, patamaan kasing-kasing ni Obed-Edom. May daniya dako nga pagbugma. So gimbis tiyahan Ginoo nga dinhi makita ho naton. Amen. Nung maipasok sa bahay ni Obed-Edom, walang napahamak. Amen. Pero nung dinadala siya, mayroong napahamak. Amen. Pero nung maipasok siya sa bahay ni Obed-Edom, sabi ng banal na kasulatan, ang blessing nagdigag sa kanya. At pag binasa mo ang King James Translation, pagdating mo natin ng verse 12, nasa ring, nga tanan nga importante nga mahalaga kan Obed-Edom gin-ingatan, gin-bendisyonan ang Ginoo. Anong mahalaga tao? Imo relasyon, imo anak, imo business, imo profession, imo kalusugan. Amen. Katanan nito mahalaga. Ilang imagine, sabi ng banal na kasulatan, pinag-ingatan ng Diyos yan sa buhay ni Obed-Edom. Why? Dahil tama ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Never na na-miss niya ang presensya ng Diyos in 3 months. Pero makita ka in 3 months, waray magsaring na nagkulang ang Diyos. Kabuhay, ang kinabuhi ni Obed-Edom nga nahigog mahaya. Bugtong tira na kita ka months, tira na kita ka years, pero never natin nga na-experience ni Obed-Edom. Samantalang uusa man lang na Diyos ang akong ginaalagaran. Amen. Amen. Why?
Dahil siguro may problema sa puso natin. Amen? Amen. So sa rin ang marami ng kasulatan, amen, ang presensyahan Ginoo, kinakailangan natin tagaron. Amen? Hinmaupay ng may na paghigugma. Nga dapat ikaw ug ako, nga nagtataka ng presensyahan Ginoo, masinugtanan po kita. Amo ko ito naging buhat ni Obed-Edom. Amen. Amen? Hello, may daon niya pagker na tama. Nga masinugtanon, nga may na paghigugma. Ikita, waray-waray na po haaton ang presensyahan Ginoo. Kaya makikita mo, hello? Amen. Kasi hindi kagaya yung pagker natin sa pagker ni Obed-Edom. Sa presensya ng Diyos. Wala tayong gana magsimba pag Sunday. Amen. Pag Sunday late. Amen o ba? Waray kita pagsugod, pagsunod na Ginoo. Alam nyo, pag mayroon kang tamang pagmamahal or pagker ang presensya ng Ginoo, dapat nagiging masinugtanan ka. Anong masinugtanan, Pastor? Kung ano itong ayaw itong Ginoo, dapat ayaw mo liwat. Amen. Nang kung ano itong gusto itong Diyos, ang liwat dapat hindi mo gusto. Amen. Tayong mga nagsasabing mahal natin ang Diyos, pero hindi tayo susunod na niya. Amen. Amen? Amen o ba? Kaya walang blessing tayo. Kaya nga kinuha ko yung topic na tutupang mahal natin ang Diyos. Kasi kung totoo may bunga, may epekto. Amen. Amen, nung makapasok sa bahay ni Obed-Edom, amen, yung kabanang tipan, ang epekto, sabi ng banal na kasulatan, pinagpala siya. Hello? Dahil dinisar niya. Amen, na makapasok. Amen, yung kabanang tipan sa kanyang pamamahay. Sana ganoon din tayo. Amen. Yung buong puso natin, amen, nahahanapin ng Diyos. Amen o ba? Buong puso natin. Amen. Nabibilgo na natin Ginoo. Amen. Di rin lang kayang uso. Sari pa na nababatian. Kundi ang puso. Bugto. Amen. Maso mo naman magpinangalaga na Ginoo. Yung waray resulta. Kayo, Obed-Edom, manidabin. Hay wala. Kain baitan. Hanan kong tagobinan to represents ng Ginoo na hingang tulaera mga panimalay. Blessed tayo. Pag binasa mo ang buhay ni David, pero nung malaman ni David na sinabi ng tagapagbalita sa kanya, Master, or Manari, si Obed-Edom give blessed tungod. Amen. Ang kawanan di ba na iyak kinabuhay? Sari ang marami ng kasulatan. Nalipay po ni David, na nakalipay ni David, magkaiba po. Ang saan yung pagkanto ni David, nagpahimo yung kariton. Pero ikaduha nga yung pagbalik, iba na. Ang paninabo. Amen? Sa ano nira, ang dadonan ka ba ng tipan, nag-alay-anay hira. Na nasa rin ang paraan niya kasulatan, kukuhaw nira, amen, ang kaban ng tipan, na may nakalipay. Amen. Amen? Hello? Ito nga kalipay, nasa rin ang paraan niya kasulatan, hindi David nagsasayaw-sayaw. Amen. Nga nakita niya ni Mangkol, hinay ni Mangkol, anak ka na ni Saul, nasa rin man ni Mangkol, nag-isubiya, David, bagabaga kay Kwan, bagabaga kay may sira, ni mo utok, nagsasayaw-sayaw ka pa, dito ni mo mga katulong. Saring naman ni David, waray kulabot, bagabaga ko ng lorong, saring ni Mangkol, saring naman ni David, waray kulabot, kaya tubangan ng Diyos, diri ito kalulungan. Amen. Imagine mo, kahit sa pananaw ng tao, nakakahiya yung ginagawa ni David na sinasayawan niya ang Panginoon, pero sa kanya wala. Amen? Hello? Kaya niya tumong malipay ang Diyos sa iya kinabuhi. Amen? Nga kurmay na sugat ng tao. Amen? Nga karulat naton, maangkon ang presensya ng Diyos. Amen? Kung ano itong gimbuhat ni David, unta na ito natong buhaton.
Malipayon kita nga atong gisasayawan ng Ginoo. Amen. Malipayon kita nga atong gikakantahan ng Diyos. Amin ho ba? Amen. Amen. Hindi na aton. Amen. Magsayo pala, naud na. Bugtong kingat to. Pero never siyang nahiya. Bakit? Kasi gusto niyang maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Nagpapakita na mayroong pagmamahal sa kanyang puso sa Panginoon. Amen. Amen? Pag nakita ng Diyos yung pagmamahal natin, uulitin ko. Amen. Kung paano pinagpala ng Diyos yung mga taong ito, ganon din ho tayo. Amen. Hello? Amen? Sometimes sinasabi lang natin, mahal natin ang Diyos. Pero hindi makita sa ating gawa, hindi makita sa ating puso. Nasabi ko po sa inyo kanina, si Obinido 3 months pinagpala. Pwede niya lang hindi sundan ng Diyos. Pwede niya lang hindi sundan yung kabalantipan dahil mayroon na siyang blessing. Pero pag binasa mo yung Chronicles, amen, Second Chronicles, kung hindi ako nagsasayaw, Second Chronicles, chapter 15 yata, verse 18, dito makikita mo. Pagdating po natin na 24 kaya, mention dito yung Obinido. Kung iyo kikitawanan, Chronicles chapter 15, yun. Chronicles chapter 15, verse 18. Nalaka 24. Binanggit doon. Hello? Bugtong mayaman na yung Obinido. Big time na yung katao. Pero you know what? Amen? Hello? Hay yung Obinido. Ato yung templo. Nagsiservisyo yan dito. Worshipper na iya, sabi ng banal na kasulatan, gatekeeper pa iya. Iya ito nagbabantay. Asher. Dito, asher iya, bantay iya. Wala namang physical na gindon eh. Amen? Kasi tabernacle yun. Pero minensyon na siyang bantay pinto. Ayaw talagang mawaglit ng Obinido sa presensya ng Panginoon. Amen. Hello? Amen. Pinagpala siya, pero yung blessing na kanyang natanggap, amen, nananatili siya sa templo. Tayo, nakatanggap ng blessing, pero hindi nagbenepisyo ang templo. Si Obinido, nakatanggap ng blessing, pero nagbenepisyo sa kanya yung templo. Amen. Naroon sa namamalagi siya. Kasi sabi ko po sa inyo kanina, ayaw niyang mawaglit ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Bugtong kung may na kita sugat, hindi nga prinsipyo. Dinila kita, kay kutob la, amen, nga Domingo la masimba. Kung di akala buruhaton, gamay na, nga para ang Ginoo, dara nga namimiss naton or love naton ang presensya ng Diyos, aadto kita. Amen. Kaya makikita ho natin ang ating pagmamahal sa Panginoon, ang ating pag-ibig sa Diyos, ay hindi ho ganun katunay. Kagaya sa nabanggit ng mga taong ito, pero ipinakita din ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanilang buhay pag mayroon talagang taong totoong nagmahal sa Panginoon. Totoong nag-aanap sa Diyos. Totoong kinikare, amen, ang kanyang presensya sa kanyang buhay. Bukto ito yung mga taong pinagpala ng ating Diyos na makapangyarihan. Amen? Hello? Pag ikaw ngayon ay isang tao na nagmamahal sa Kanya, tinitiyak kong ang pagpapala ng Diyos na daloy sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. Hello? Hindi o mananatili. Amen? Hindi o mananatiling mahirap tayo. Amen. Gusto mong mabago ang buhay mo? Amen? May sikreto. Mahalin mo ang Diyos ng totoo. Amen. Kagaya sa buhay ni Obinido, nagbago ang kanyang buhay nung paglingkuran niya, mapagservisyohan niya ang kabalantipan or ang presensya ng Diyos sa iyang kinabuhi. Bugto, di retrospected ni Obinido. Amen. Pero dara nga tama, kaniyang paghandle ng kabalantipan.
Paganda ng presensya ng Diyos. Pagtagal ng presensya ng Ginoo. Amen. Makita natin ang resulta. Gusto ko ikaw sigang niya nag-aaga. Kung tama ang aton, amen, paghandaluat ang presensya itong Ginoo, itong aton ginabuhay. Di mas matugot ang mananatili ang imo dati na kinabuhay. Kundi ipra-prosper kagod ang aton makakarahon ng Ginoo. Amen. 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 Kung hindi ang plano nga pabriyon ka, plano talagahan Diyos, ang mga tao nga masugot haya, masunod haya, i-prosper. Basta yun na, waray na kaya, may prosper at ako kinabuhay. Bugto, maybe ang imong pag-ibig ang Ginoo. Amen. Naton lang na Diyos. Maybe diri sugad ang mga nabanggit ng mga karakter ng Biblia. Amen. Pero, kung magiging inungod-ungod ang imo pagkukmahiya, ungod-ungod liwat, amen, nga ang Ginoo, babaguhan niya itong imo kinabuhi. Sabi ko po sa inyo kanina, subukan naman nun natin na mabago ang ating buhay. Amen. Hello? Si Obed-Edom, isang sikreto niya. Nabago yung kanyang buhay, buhat nung makapasok ang presensya ng Diyos sa kanilang pamamahay. Bugto, diri basihan ni damo ni mo kwarta, yung mga damong kwarta, diri mahuyayag ang kasing-kasing. Diri mahuyayag ang relasyon. Diri maupay, imen ang relasyon. Pero dilig yung pakita ang baraan niya kasulatan, saring ang baraan niya kasulatan, na tanan nga importante kay Obed-Edom, giningatan ng Ginoo. Amen. Niya relasyon, niya kamag-anak, niya pamilya. Sometimes pinagmana kita ang material, pero financial o adon relationship, di ba? Sometimes magulo. Pero may ganyan sikreto para maging maayos ang tanan. Dapat natin, kung na natin makakaraang ng Ginoo. Kung tuloy pa kung mahahabang, maraman Diyos kung gaano mo iyak ay gumahon. Pero din yung makita natin kung ano o kung pera, ka-percent na natin pagigugma para yun. Kasi rin ko yung kanina, amen, kung sinabing igugmaon mo ang Ginoo, kung ano diya karuyag, amon mo buhaton, kung ano diya diya karuyag, amon mo diri bubuhaton. Amen. Alam, ato po kasi kinabuhi, damay natin lang mga karuyag, di kita nasugod, ang karuyag ng Ginoo, may nabuhi ang ato kinabuhi. Kaya gusto ko ikaw sino nilalaga. Kung nagbukurin ka na, kakurian, amen, may paraan na mapagpungayan ang akong kinabuhi, parang natin kinabuhi. Amen. Pakita natin, tagaroon natin ang presensya ng Diyos. Ito natin tagsa-tagsa ng mga panimalay. Amen. 3 months time, Obed-Edom giving this man. Bukto, tigda, gabi na to, ang blessing na harapan ng manay. Kay inugod pa, aniyan, dakong mapagigong mahaginoon. Amen. Kita, nagkakumahog pa kita. Makabiling yung blessing. Nagpupure kita. Pero may dangay ang sikreto. Amen. Para blessing mismo. Amen. Pag-umapaw itong atong panimalay. Di rin kasi yung Obed-Edom, kundi bukos niya ng mga kamag-anak, kapamilya, yung bendisyon na natin makakarahang ng Ginoo. Na walang mahirap-hirap. Ang Diyos ito naging magpabahagi. Maaraman Ginoo, itong atong text sa kinabuhi o katatayuan ng buhay natin. Pero kung magiging kakaya tayo sa kanila, Lord, gusto ka naman maging kakaya ng mga tao ito. Kita ng Diyos sa buhay. Alam niya kung gaano ko sa kamay. Tayo ang lahat ay tabi. Tayo ay manalangin sa Panginoon, atin ang ilapit ang ating sarili. Tayo ay maging totoo sa ating puso na nagmamahal sa Diyos ito. Sabi ng Lord, matatagpuan natin siya kung atin siya hahanapin ng buong puso sa ating ng buhay. Hallelujah. Panginoon, sa pagkakataong ito, lumalapit kami sa iyo. Alam niyo ang aming buhay, wala kaming may katakot. Lord, ipinakita mo, Panginoon, sa buhay ng mga taong labis kang hinanap, labis kang pinahalagaan ang prosesya mo. Pinagpala mo sila. God, sa aming buhay, Panginoon, matagal na kami naglilingkod sa iyo.
Pero hindi namin maranasan ang mga ganitong provision mo sa buhay namin. Maybe Lord, hindi tama ang aming pag-ibig. Parang aming pagmamahal, parang aming paglilingkod sa iyo. Pero ang aming panalangin, Panginoon, sa pagkakataong ito, natulungan mo kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang pag-ibig nito ay maging tunay sa ating puso. Dahil ito ang hinahanap mo, yung mga taong tunay na nagmamahal at sumasumpa sa iyo. Kaya sa buhay niyo, pinili ang Panginoon ng 3 months. Lord, nakaka-amaze ang kanyang buhay. Nakaka-amaze yung kanyang ginawa sa iyo. Bless us. Alam namin hindi ang sininte kung bakit napunta ka, kung bakit napunta ka ba ng tipan sa kanyang buhay o sa kanyang pamamahan. Alam namin na ang ito mo, nakakami ang kanyang puso. Tama ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya binisita mo siya. Binago mo ang kanyang buhay. Pero nakikita mo ang aming pag-ibig. Alam mo niyo naman ang aming puso. Naniniwala ko. Paginoon, may mga tao kang bibisitahin sa lugar na ito. May mga tao kang prosper sa lugar na ito. May mga tao kang nakikitaan na tama. Ang aming pag-ibig sa iyo. Ang aming pagmamahal sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, na kung gaano mo ang pinahalagahan ang lahat sa buhay niyo, Panginoon, ganun mo rin pahalagaan, Panginoon, ang buhay. Parang mahalagang bagay sa buhay ng bawat isa po sa amin. Malakas ang aming kumpiyansa, Panginoon, na walang mangyayari sa aming buhay. Dahil nakita mo at alam mo, Panginoon, na labis ka namin iniinis. At aming pamahawakan na lahat ng mahalaga sa amin ay pinapahalagahan. Walang sino man o ano man ang pwedeng makadistroso, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng protection. Ikaw ang Diyos, Ginoo, na nagkakapit, Lord God, matag-usap. Ginoo namon ang pinamumuhay. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Lord God. Lord, paano sa iyo pinilong, Lord, in 3 months? Lagi kanyang sinasamba. Lagi kanyang winaworship. Lord, hindi niya, Panginoon, kailanman, inalis ang kanyang paningin sa iyo. Ipinakita niya, Panginoon, ang kanyang pag-aalaga, Lord God. Ang iyong presensya sa loob. Nakita mo, Ginoo. Lord, kayo namulungan ang iya. Lord, pagtagal ang iyong presensya. At the time, Lord, wala rin nakapagkita. Pwede iyaw umiwas, Ginoo. Kaya nakita niya, Lord, kung ano na hinabon, imeras mo sa pagkaan. Winelcome kanya, Panginoon, sa kanyang pamamahay. Nakita mo, Lord, na mayroon talagang dako, O Diyos, na kahimuan, Ginoo, kung ano yung presensya, makasulong, nagsanamon niyang kinabukulan. Lord, limpilim ka ni David. Nagulawon ay David, Ginoo, kung papaano, Diyos, madadara, Lord God, at part of the covenant na iya panimalay. Maraming mo presensya iya panimalay. Lord, pinakita mo, Panginoon, na kung may dalawang tao, habang ako ang kalibutan na magiging sugat, hindi na era. Kung paano, Diyos, nakakarawang hindi ng mga tao, Lord, ang imo bindisyon sugat man, haawang Ginoo, kalahibot man, iwatay mo. Lord, sa'yo ka, Ginoo, na kung pag-ibugmahain mo. At Lord, kapuriyan, nagpapadayon kami, Ginoo, manatawag, manadaw, paimo kay maarang kami, Lord ka, nanabati ka, Ginoo. At natalan nga natawag ay ito. Lord, akong pag-among, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid namin na narito. Maging ang nanonood ng line, Lord, ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakakakita ng kanilang buhay. Alam niyo po ang kanilang pinagdadaanan. Ang aking pong panalangin, Panginoon, sa kanilang buhay. Ikaw ang Diyos, Lord, na patuloy, Panginoon, na mag-bless na era, Ginoo, spiritually, physically, and mentally, Lord God, emotionally, Panginoon, bless niyo po sila. Ikaw ang Diyos, Ginoo, mapadayon, mamasupungan. Lord God, ang mga tao, Ginoo,
nagbibili ng iyong ng anak. And Lord, kung iyo mag-prosper, i-bless, Lord. At mga tao nga oray, hindi mas labaw ni mo, Ginoo. May prosper, O Diyos, at mga tao, Ginoo. Yung may dadako, God, na pagpapahalaga, Ginoo, ni mong presensya. Lord, waray niya like miss, Ginoo. Hindi masandi, Lord, kan waray na lumiban. Kay nakita ka, Ginoo. May maaram ka, Lord. Na kung gaano nila, gaano naman, Ginoo. Lord, kaya importante para ako na nimo presensya, Lord God. Sabli, ginawa kada may gawain. Diri kami, Lord, mga excuse. Tanan, ginawa ka amang appointment, Lord God. Cancel, ginawa. Pag-adlaw, Lord, na ikaw at Diyos nga amon pagdadayawon. Tugod maarang kami, O Diyos nga nimo presensya. Lord God, amo, ginawa itong amon kinahanglan na amon kinabuhi. Pabindisyonan niyo po kami noon ang buhay ng mga tao na naririto sa pagkakataon ito. Hayaan mo na ang lahat ng mahalaga sa amin, pinangahawakan namin, Panginoon, pag-inigatan mo. Ibig ang aming buhay, walang makakakuha nito, Panginoon, dahil alam mo kung gaano ka namin trabaho. At God, malaki ang aming kumpiyansa, matatag ang aming pananampalataya, dahil mahal ka namin. Ang pangako mong ito'y mangyayari sa aming buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga taong umagri, sa mga taong nagigitaan mo, na labis sa kanilang pag-ibig sa iyo. Lord, naniniwala ako, Panginoon, in 3 months time, in 3 years time, my God, papagpalain mo sila. I-bless mo sila. Lord, kung paano, Ginoo, i-bless mo yung pininyong natuod ako, Lord God. Masugat man, Ginoo, ang mga tao nga kita. Tungod, ipagpaon ka naman sa iyo. Tanagong pagampo, Panginoon, sa lahat, Lord God, nang narito. Ikaw ang Diyos, Ginoo, palayon na mag-maintenar. Lord God, itong amon, tagsa-tagsa, Ginoo, ng mga kalusugan, tagsa-tagsa ng mga panimalay, at tagsa-tagsa, Lord, ng mga kinabuhi. Salamat po, Panginoon, kinangaaga, bisa pa man, Ginoo, kinabuhi, Lord, ang mga nanay, bless mo po sila. Kinabuhin mga tatay, bless mo po sila. Kinabuhin mga estudyante, pagpalay po sila. Kinabuhin regalo mo, professional. Lord, promotion, Panginoon, ang ating panalangin sa kanila. At kinabuhin regalo ang mga walang income, kada I pray, Ginoo. At mo mga oportunidad, Ginoo, ikaw ang Diyos, Lord, nga maghamak, Ginoo. Salamat, Lord God, subalan na akong pagkampo, Diyos. Itong kinabuhin ni Sir Guillermo, Lord, salamat, Panginoon. Dahil nakita mo ang kanyang pag-ibig sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, malakas ang aming kumpiyansa na ikaw ang Diyos, Lord God, magpadayon, Ginoo, na mag-maintain itong iya kinabuhi nga ikaw ang Diyos, Lord, na waray hindi pwede makakuha. Ginoo, itong iya kinabuhi tungkol kay maarang ko, Diyos, kung gaano ka niya ginihibod pa. Lord, sugan itong kinabuhay ni Obed Edom, Ginoo, aluyo ang niya kakurian, Lord, kanyang servisyohan ka niya, na nakita ka, Lord, yung imuhus na surabuhan, Ginoo, kinabuhay Sir Guillermo kung gaano ka niya pag-ipayon, ng kami na doon, Lord God, kung paano niyo maging bendisyonan, mightily, Panginoon, ang buhay ni Obed Edom, ganun po rin pagbibindisyonan, Lord God, itong kinabuhay, Ginoo, ang mga tao, Lord, na labis sa kanilang pag-ibig sa iyo, lalo-lalo na, Panginoon, sa buhay ni Sir Guillermo. Bless niyo po siyang mightily, Panginoon, ang kagalingan, kalakasan, provision mo ay patuloy, Panginoon, na magpupapaw ay kinabuhay na naiyak pamilya. Lord, kung paano mag-prosper, Ginoo, ang household ni Obed Edom, ganun din namin pangahawakan, dawaray, Ginoo, pobre, pero magkukuri, ang amang sa tagsa ka pamilya tungkol, Lord, amin hindi mo design, Ginoo, diri mo karuyag, na magkuri, O Diyos, at mga katawan, Ginoo, na may dako nga pagigugmahay mo. Lord, natuod ako, matanan ng mga tao, na may dako nga pagigugmahay mo, anamon mga households, anamon mga relatives, Lord God, imo i-prosper, Ginoo, yan ang makagaon, Lord, ang magtintintugan, ang imo mga pulong, amon hindi ginaangkon, magpagkahinabuhi ni sa buhay ni David at ni Obed Edom, mahinanabuliw at inihaamon, Ginoo, tungkol kayo sa kalangan, Diyos nga amon ginaalagaran, hadto kanya na waray ka magbakuloy ka, tapat ka sa iyong mga pangako. Nagpapasalamat kami, Ginoo, yan ang maaga, Lord, at mga tao may kumindara, umayo kaming taglayan, kapayapaan, kumanatagang buwan sama, sana at sa Espiritu Santo. Amen and Amen.